Maraming salamat mga choir. Brother Alex, last week, nag-birthday ka, di ba? Nung nanalayan ka dito, naamoy ko yung pabango mo. Ano yung pabango mo? Yung ba yung nirigalo sa Sister Grace? Baka magsisi ka, Sister Grace. Ako na lalaki, nabighani sa amoy. Mas pagbabae yun eh. Tapos yung salamin mo, sisirain ko yan. Tidanak tumambasay. Chuchuk na yan, belated happy birthday. Maraming salamat mga choir, be strong. Nandito na ba yung mga binahagian, mga bisita natin? Nandito na sila? Okay, tatawagin ko. Ulitin ko, unahin ko si brother, lalaki mo ito, Pranas Jan Castillo. Franz, halika kayo rito nagsulat. Malayo sa Pranses, sa Pranas ito. Ang kayo makaligtas sa sermon ko, ni-invite po ni Maynard Edrel B. Ramones. Yan. Kung pwede na po tumayo para makita at makilala namin si Francis Jan Castillo. Siya po ay first-timer taga-barangay 1 sa Matthew Sakela. Si Sister Jedeline B. Pablo, taga Maria Clara de Quirino. Yan. In-invite po ni Mr. Jelimar Rafael. Alam ko na. Siya po ay first-timer. Nadoble. Sila lang po ang, meron pa bang hindi nakuha ng pangalan? Okay, mga bisita, you are always welcome to the Gethsemane Christian Baptist Church. Kung alam nyo na dito ay tamang katuruan, why not continue? You are always welcome to Gethsemane Christian Baptist Church at wish namin na hindi kayo laging bisita. Kung pwede, maging regular member din ng Gethsemane Christian Baptist Church. Wala kang talo dito. Sulit ang pagbisita mo rito at kung pagtuloy-tuloy mo, lalong sulit. Late ka man magsilbi, maglingkod sa Panginoon, sulit. Nakahabol ka. Walang nauna, nahuli sa paglilingkod. Puso. Hindi ko nakita ang puso nyo, hindi ko alam kung sinong mga tapat. Yan ang sasagutin nyo sa Panginoon. Hindi ko muna dito ka, may kasabihan, sila. Presently, hindi ko tan? Physically present, but mentally absent. Sa balimiti pang panunutin natin. Hanggang lang in mind mo siya, excuse me ha. Okay, wala na ba yung pagbisita? Okay, welcome mga bisita, okay? Mabising kaya? Hang kayo magdanagan, nagadungan niluto, ha? Da kayo maumuna, di talamisan. Sagidin nyo amin, huwag lang yung pagbet, ha? Yun ang pagpapalakas ko yun. Okay. Tawagin natin ating pastor. Father member says, Amen. Dito po tayo sa ating Bible, sa 1 Chronicles. 1 Chronicles, chapter 29. 1 Chronicles. Chronicles 29, verse 12 down to 14. 12 down to 14. Hello, magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga kapatid na nasa ibang bansa. Magandang umaga po sa inyong lahat doon. Saan man kayo, we are praying for you all there in Norway, Portugal, Hong Kong, and Singapore. And at the same time, sa lahat mga palatay nandito ngayon, ay kung walang baril, bigyan sila ng baril. Walang Bible. Kristiyanong walang Bible. Walang baril. Sa mga bisitas po namin, hello. 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 Amen. Wala mong maingay. Nandito po yung setas ay ito pong ating lesson. Nandito yung program po. 1 Chronicles 29, 12 hanggang 14. Basahin natin po ang 12. Sabay-sabay natin pang 12. Go!
both riches and honor come of thee, and thou reignest over all, and on thine hand is power and might, and in thine hand it is to make great, and to give strength unto all. 13. Now therefore, our God, we thank thee, and praise thy glorious name. 14. But who am I, and what is my people, that we should be able to offer willingly after this sort? For all things come of thee, and of thine own have we given thee, O God Almighty. Salamat Panginoon sa umagang ito. Salamat po sa natapos na service sa Sunday School. Salamat po, O Diyos, sa choir special number. Mayroon kaming bisita, O Panginoon. I pray, Father, naway na unawaan niya po ang simpleng paraan ng kaligtasan na ang pag-invite sa kanila, O Diyos, ay mapakahalaga. Dalahin ko rin, O Diyos, sa bawat mananampalataya ng hinay to pray. Bigyan mo sila, O God, ng kagalakan to be strong in the Lord. Ganon din po ang minsaheng mayag na magkaroon kami ng kagalakan, O Diyos, na tumatag kami ng pananampalataya according to thy will. Dalahin ko ang kaaway, huwag umilo sa bawat isa, at tatawad po sa amin pong nagawang kasalanan, Panginoon. Salamat po ang pagkilos mo sa isang magiting na preacher dito po sa Barangay Salvacion, at ang kanyang mga kasama niya, O Diyos, na ang iyong salita ni pangaral doon, na lumago sila ng pananampalataya sa lahat na dumalo, at maging blessing po sa kanila ang simbahan doon, lalo na po ang mensahe. Nalayan mo, Diyos, ikaw makita sa aming fellowship at ang mensahe. Thank you, Father, in Jesus Christ, I pray. Amen. Amen. Lahat po magsiupo. Dito po sa 14 ng chapter 29 ng 1 Chronicles, hello, makinig po, ladies and gentlemen. Both riches and honor come of thee. Yung riches po ay napakalawak yan. Yung kayamanan, okay? Dito po sa 13, now therefore our God, we thank thee. Sa lahat ng dako po ng kayamanan at ang paggalang ay nagmula sa Diyos. Itong mayayaman na mayroon pong ari-ariya, nagpasalamat din ba sila sa Diyos? Okay. Yeah. Sino po ang mayaman na alam natin sa San Mateo? Alam po, may kakilala kayong mayayaman dito na may area 100 hectare, 80 hectare, ganyan. Sila rin ba ay paglinggo ay nasa kapilya po sila? Yan. Both riches and honor come of thee. Ito namang gobernador at congressman mula presidente down to barangay official of the land ay ginagalang po ng mga taong bayan. Good morning, Kapitan. Yan. Good morning, Kagawad. Pero napakabait ang Kagawad kung Kapitan pag malapit ng eleksyon. Pag malayo ang eleksyon, di ka pinapansin niya. Okay? Pag malapit ng eleksyon, obserbahan niyo po itong mga nakaupo sa bayan. Okay? Obserbahan niyo sila. Kahit hindi ka nag-good morning, siya magsasabi, good morning kapatid, kaibigan. Ganyan. Pero pag malayo pang eleksyon, ay walang nakita. Yan. Kahit nandiyan ka, ay hindi ka nakita. Ikaw ang papansin sa kanila. Yan. Pero pag pupunin natin ng gusto, ang batas natin dito sa lupa, dahil democratic po tayo, they are servant of the people. Pag servant ng mga people, ang mga tao ang hari sa democratic form of government. Okay? Ang mga sibilyan ang hari. Yan. Kasi po, katulad ko yung mga katulong sa bahay o ito pong restaurant. Sila po ay servant. Tagahanda ng pagkain, anyang order mo, kasyayte, kahintulad po ng mga taong bayan sa lipunan ng demokratika. Okay? Ang hari sa democratic form of government is the people. For without the people, there is no government. So maliwanag po, sa panig naman ng Diyos, kahit wala ang tao, nandyan na ang Diyos. Kahit wala ang sanlibutan, nandyan na pa rin ang Diyos. Okay? Kaya ang Diyos ang dapat natin kilalanin. Papansinin ka man o hindi ang Diyos, siya rin po ang lumalapit sa atin. Mahal ka. Kaya sa mga bisitas pa na dumalo, magpasalamat tayo sa nag-invite sa'yo kasi pinapanalangin ka.
Nanawa na intindihan mo ang paraan ng kaligtasan. Pag namatay ka ngayon, saan ka pupunta? Ang katawan, balik sa alabok. Yung kaluluwa mo, nakatiyak pa sa langit. Yan. Hindi ko alam, Pastor. Ay, kailangan kausapin ka ulit. Okay. The Bible says, yes, Pastor, sigurado ako sa langit. Dahil ang Biblia ang nagsabi na ako'y makasalanan, ang Biblia rin nagsabi sa impyerno ako pupunta, ang Biblia rin nagsabi, mayroong paraan. Ang Biblia rin nagsabi, langit ang aking tungo. Ganyan. Kaya the Bible says, kailanman hindi na ganun pasugo. Kung yung umanib ng sekta, yun lang pong maliligtas, mali po sila. Mali. Kailan na tayo, 1914. Na tayo, ng iglesia. Anong kahulugan ng iglesia? Yung ito, pumasok ka sa iglesia, ligtas ka. Ang tinutukoy ng Bible ng iglesia, yung mga tao, tumanggap kay Kristo, yun po ang iglesia. Maliwanag po. Tama nakita, kahit tingnan mo sa dictionary, what is meant by church? Tinubos ni Kristo ang kanyang iglesia. So, ibig sabihin, tinubos ni Kristo, yung mga taong tumanggap kay Kristo. Yung mga tao na may kaluluwa, hindi po yung building, pumasok ko sa building, ligtas ka lang. Ano nangyari yun? Mga hotlaper yan, pumasok doon Nalangin din ganyan. Ligtas na yun? Hindi pa. Magbahagi ng salita ng Diyos muna. Na si Kristo ang tagapagligtas. Yan. Pag tinanggap niya, paliligtas. Ay kung pumasok ka, mali po yun. Kaya napakalayong mali. Kaya, the holiness of God. Kaya kung may ganyang debate, 1 Timothy. Ano nakalagay sa 1 Timothy? Ang debate ay hindi pwedeng patulan. Ang debate po ay kung tayo makikipag-debate na ayon sa Bible. Avoid debate. Bakit? Nasa Bible yan, 1 Timothy 3:23, I think. Ang kamali ako. Pag-issue ko. 1 Timothy. Yun po ay nagbibigay debate. Ang debate composed of judges. Hindi nyo, debate kayo dalawa. Nanalo ako. Ano susunod? Suntukan na. Bakit? Nanalo ka. Sino masunod ngayon? Dapat ang debate composed of judges. Yung mga expert o scholar of the Bible. Yan. Pag sila po ang nag-judge, natalo ka, pirmahan nila. Ganyan ang debate, composed of judges. Saan ka naman nakikita mag-debate kayong dalawa? Sino muna? Siyempre, nanalo ako. Nanalo rin siya, kanya-kanyang claim nanalo. Ano susunod kayo? Lalong may ganyan. Doon sa baywang. Sige. Kaya, ang debate na sa Bible ay hindi natin pinapatulang kasi nasa Bible 1 Timothy. Kaya kung okay ang debate, gusto ko makipag-debate. Madaling manang-out yan kasi walang alaman sa Bible yan. Ang alam niyo, pasuko. Pag-define mo ang church, anong ibig sabihin ng church? Yung bang building o ang taong may kaluluwa? Tanong, bakit pumasok kayo maligtas? Makapangyarihan yung building na yan. Yung building na yan, pwede tupukin ng granada o bomba. Ngayon, magliligtas yan. Hindi ko pwede yan. Nung panahon ng Old Testament, panahon ni Jesus Christ, wala pang nangaral kahit isa na sinong pumasok sa akin ay maliligtas, walang pinangaral kayo, kahit mga apostoles, kahit Jesus Christ. Wala pang ganyan nangaral. Ngayon lang, 2014, panahon ni Manalo. Ang panahon ni Jesus Christ, walang nangaral niya. Ang pinangaral ng Jesus Christ, pinangaral ng apostoles, magsisi kayo sa iyong mga kasalanan. Yun ang pinangaral. Kasi ang tao nagkasala, kailangan nila ang Redeemer, kailangan nila ang Savior, kailangan nila ang manunubos. Yun ang dapat pangaral. Ano mo nakuha sa Bible? Outside of the Bible, sa another gospel. Yung Biblia, ito, kompleto naman ito. Nasaan yung pinangaral ng Apostol Pablo na umanib ka, pamaligtas ka. Si Jesus Christ, umanib pa saan? Nangaral sila, magsisi kayo. Nangaral si Jesus Christ, magsisi kayo. Nangaral yung lahat ng mga ngaral ng propeta, magsisi kayo sa iyong mga kasalanan, kayo po yung lahat ng kasalanan. Papunta ng biyero pag hindi yung tanggapin at pagligtas. Yun pinangaral niya. Kailanman hindi nagbabago ang turo ng banal na kasulatan. Kailanman hindi rin po nagbabago ang kanya pong mensahe. Ano ba yung unang gospel, nagturo ng unang gospel? Mark chapter 1 verse 1. The beginning of the gospel of Jesus Christ, when there is a preacher sent to the wilderness preaching the message of repentance. Nandun na. Anong pinangarap? Wala pang 1948. Panahon pa ng 100 century. The holiness of God. The holiness, ang kabalanan po ng Diyos is to reveal. I-reveal na po yung i-reveal niya.
Holiness is the regulator of love, power, and the will of God. Ibig sabihin yung holiness, the purity, the freedom from sin. Ang kalayaan ng kasalanan is called holiness. Holiness. Ang pagkabanal ng Diyos ay kailanman laging banal ang Diyos. Ang tao ay nagkaroon po tayo ng madumi sa heart, inside at outward tayo po'y nagkasala. Madumi sa harapan ng Diyos. Ang solusyon hindi pumasok. Ang kailangan, admitan mo na kayo nagkasala, tanggapin mo ang Redeemer bilang the reconciliatory. Malayo sila pumasok. Parang nasa bundok. Ay, pasok, kailangan pasok. Saan? Sa kapilya. Parang, pasok yun. Parang kalahati ang paan pasok. Eh, namatay na. Ligtas ba yun? Di ba nasakit yun? Ilusok po ka naman, pastor. Sabihin naman yung pag-iglesia. Hindi, ako papanoy, papasok pa lang eh. Pag ganyan. Kalahati ang pumasok ang katawan. Namatay na. Saan pupunta? Impyerno. Dipindi ako, mas marami ang pumasok. Mas maliit ang naiwa. Ilusok po ka naman, sabihin sa akin. Eh, pwede mangyari yun eh. Marami akong nakita ngayon, papasok sa ospital. Yung paano pagpasok pa lang sa ospital eh, nalagutan ng hininga. Bakit? Yung paghawak ng isa, nagkamali. Eh, pwedeng mangyari sa pagkamatay ng tao yan, lalo na mo haagaw buhay. Sa kaligtasan ba ay kailangan din ipasok? Tinubos ni Kristo ang kanyang iglesia, ang ulo ng iglesia ay si Kristo. Kaya, if God was not holy, how could we trust His love? Kung ang Diyos hindi mo banal, paano natin pagkatiwala ng kanyang pagmamahal sa atin? Kaya nga, mismo ang Diyos, sinabi niya, God is a holy God. Mula sa Old Testament and the New Testament, tinutukoy, God is a holy God. Banal na Diyos, nasatuan na Diyos. Kailanman ang Diyos na natiling pong puro, purity, the freedom of sin, the sanctity. Kailanman ang tao, hindi natin nakamtat mo yan. He will never do wrong to any of His creatures. Lahat po ng ginawa ng Diyos para sa kanyang nilikha ay lagi pong nasa tama at mabuti. Kailanman ang Diyos hindi po nangaral o nagbahagi sa mga kanyang nilikha, nasisirain ang kanyang nilikha, kundi lahat ng kanyang nilikha, ibinigay na mabuti ang Diyos. Bakit, pastor? Ito nga naman, mga kulto, nangangaral naman, puro Diyos naman. Diyos naman ang mga pinapangaral nila. Paano malaman ng totoo? Eto, bigyan kayo ng kunting ng tip. Sa spiritual naman, search them. Apat na sundalo. Alang-alang sa bisita. Sundalo. Naka-uniforme, mayroong plate number. Mayroon siyang mayroon siyang mission order. Command mula headquarters. May baril kompleto. Nakapungkis man siya, maayos ang pupit nila. Military no. Pag lumakot, military na eh. Pero isa sa kanila ang peke. Paano mo mapatunayan kung alin sa kanila ang totoong sundalo? O sundalo 1. Ang alam, ako si PO1, katulad niya. Saan ka nag-training? Ganito kung ano. Sinong commander? Ganito. Saan ka nag-gradua? Ganito. Sinong pangalan nagbigay sa inyo ng medal? Hindi alam. Sino ang pumirma sa signature ng iyong pong diploma? Makikilatis mo ang totoo. Pag totoo, alam niya lahat yan. Pag peke, magagalit yun. Ikaw ba'y ligtas? Yes. Kristyano ka? Yes. Anak ka ng Diyos? Yes. Pag namatay ka, sigurado ka sa langit? Ay, wala nang kasigurado sa langit. Eh, saan ka kasigurado? Doon mo makita ngayon. Sa bilangguan, pumunta ka sa bilangguan, sa lahat ng tao. Ikaw ba anak ng Diyos? Ay, oo. Wala namang aamin ako eh. Anak ni Boy Satanas. O si Boy, di mo niyo. Walang aamin na gano'n. Anak din ako ng Diyos. Tanungin mo sa Batista, anak din ako ng Diyos. Iglesia, anak din ng Diyos. Katoliko, anak din ng Diyos. Sa Batista, anak din ng Diyos. Methodist, anak din ako ng Diyos. Sa anak din lahat ng Diyos. Amen. Pag ikaw ay anak ng Diyos, sigurado 100% sa langit. Ay, wala nang sigurado sa langit. Bakit naman? Nagkakasala pa ako. Eh, kaninong anak ka ngayon? Yan, mag-isip-isip ngayon. Ano sasagot? Talo ka? Opo. Graduate ka ng pagka-mister? Yes.
Kahit anong tanong mo sa pagkamistro, alam niya sagot kasi totoong mistro yan. Ay kung peke, mabubuki yan. Ganyan. Search them! Alamin mo kung totoo yan. Nangangaral ka? Pumunta ka sa batista sa bahay. Kaya ba yan ang Diyos? Ay, upo naman kapatid. Kaya nga, dala lang yung Bible eh. Amen. Kristiyano ka? Kristiyano din ako. Amen. Parehas tayo Kristiyano. Ay, yes. Ay, kung gano'n, kung Kristiyano tayo, parehas tayo anak ng Diyos. Oo ah. Paano kung namatay tayo? Saan natin pupunta? 100%? Yes. Dahil ano? Kasi mabait ako eh. Patay. Kung malaman ka nasala siya. Kung sabihin niya naman, ako ay anak ng Diyos dahil nasa akin si Jesus Christ, o tama. Pangalawang tanong, kung nasa iyo si Jesus Christ, paano kung nakapatay ka ng tao? Anak ka pa rin ba ng Diyos? Ay, hindi na. Patay na tao. Kung ikaw ay tatay mo si Gonzales, yes. Patunay, ito, birth certificate ko, tatay ko si Gonzales. Nahin sa doktor. Bakit? Kung tatay mo si Gonzales, 100% na anak ka. Opo. Kung magkasala ka ng martyr, hindi ka na anak, ay anak pa rin. Ang sabi ng Biblia, pag nagkasala ang anak ng Diyos, anak pa rin ng Diyos. Kaya lang dalawang klaseng anak. Anak na masunurin, anak na suwain. Pag anak na suwain, pinapalo ng Diyos. Anak na masunurin, pinagpapala ng Diyos. Yung may katlo, yung hindi na anak. Sigurado sa impyerno pupunta kasi walang Jesus Christ ito. Kahit 10 religion, meron siya kung walang Jesus Christ. Kailangan hindi pwede mag-ianak yun. Okay, maliwanag po. Now the partition between God and the sinners. Now sa Isaiah 59 verse 2. Iniquities have I separated God to man. Ibig sabihin, yung dahil sa kasalanan na mayroon po tayo, ang ating fellowship sa Diyos ay nawala na. Yung ating pag-aawit sa Diyos, yung ating ginagawang mabuti ay validate sa harapan ng Diyos kasi lahat po ng tao nagkasala. Noong wala pa si Kristo na ating tagapagligtas. Kaya nga itong mga ngaral na si Kristo lang ang paraan para tayo maging anak ng Diyos, dapat pakinggan ko ng sanlibutan. Ang hinahawakan ng sanlibutan ngayon, yung religion. Kung saan ang malakas, doon tayo. Bakit? May judge po silang membro yan. May congressman, may senador. Doon tayo, malakas yan. Ha? Noong panahon ni Jesus Christ, mga pari, mga high priest, the elders, religyoso yan. Bakit laban sa gawain ng Diyos? Kasi hindi sila nakikinig yung pagtuturo ni Jesus Christ sa pagkaakala itong magagaling sa lipunan, kung magagaling po dito sa bayan, ay anak ng isang carpenter. Yung anak ng carpenter na si Jose, ay alam nila kung anong hanap buhay niya, isang carpentero lang. Na ang kanyang anak ay si Jesus Christ. Nag-base sila yung physical na paningin. At sinasabi ni Jesus Christ, hindi ako taga rito, taga-taas ako. Paliwanag mo sinasabi ni Jesus Christ yan. Noong pinanganak sa Bethlehem, ang kanyang star ay ang kanyang ilaw. O ba, sino yung tao niya? Star ang kanyang ilaw. Pag pupunta mo yung bata, ang star ang ilaw ng gagayad sa'yo pupunta sa bata. Nung dumating yung wise men doon, lumuhod sila. Ang pagluhod na worship na tinutukoy sa English, sa Diyos lang ginagawa yan. Hindi kailangan sa limulto luluhod. Ang pagluhod sa bata, sino yung bata na yan? Ang maliwanag pong sabi ng Bible. At ikaw, Maria, manganak ka, ang pangalan ng Jesus Christ. Dahil yung Holy Ghost nasa tiyan mo, lumabas yung Holy Ghost. May laman na nga. Itong laman na flesh. Pangalanin mo, Emmanuel. God is with us. Ang liwanag naman yung papel. Wala itong dapat pag-dibat siya dyan. Hindi maliwanag naman yan. Yung ikinabubuntis mo, Maria, yung Holy Ghost ay nasa iyo. Sino yung capital S at capital G ng Holy Ghost? Yun po si God the Father na lumikha ang langit at ang lupa. Nasa iyong tiyan. Paglabas niya, nabalot ng laman. Ang tawag doon sa laman na yan ay Jesus Christ. Ako at ang Ama ay isa. Ikaw, Felipe, tinatanong mo kung gusto mong makita ang Ama. Malaon ng panahon, magkasama tayo, hindi yung pa kilala. Maliwanag yan. Panginoon, ipakita mo nga sa amin ng Ama at kontento na kami. Sabi ni Felipe. Felipe, sabi ni Jesus Christ,
Dapat ang sagot ni Jesus Christ, huwag kang mag-alala, Felipe, pagdadaling kita sa langit, makilala mo ang Ama. Ganun sana ang sagot. Hindi. Malaon ng panahon, ako'y iyong kasama. Hindi mo pa ako nakilala. Hindi nga. 1 plus 1 equals 3. Hindi. Hindi nga. Mas maliwanag pa isa kasi sabi niya, tapos sasabihin ni Jesus ay hindi Panginoon. Ako nakuha sa Bible yun. Wala sa Bible yun. Si Jesus Christ ay hindi Diyos. Kaya, maliwanag po mga kapatid. The sovereignty of God is the key to history that no one deserves mercy. The sovereignty of God is the key to history that no one deserves mercy. Yung sovereignty po, it is the supreme power. O yung sovereign ruler of the universe. O ito po yung makapangyarihan. Yun na ibig sabihin ng sovereignty. Sovereignty of God is the key. Susi. Bakit susi? Para malaman natin ang istorya. His story. Istorya ng God the Father. That no one deserves mercy. Sa batas ng Diyos in the Old Testament, no one deserves of mercy. We are all deserve to hell. Bakit? Nagkasala ang tao, dapat nating bayaran kung ano ang nagawa nating kasalanan. Kasi sinabi ng Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat nagkasala. Kung nagkasala ang tao, anong kailangan ng tao? Aminin mo na ikaw nagkasala, humingi ka ng tawad, tanggapin mo si Kristo bilang tagapagligtas sa Panginoon. Iyon ang dapat ipangarap sa mga tao, hindi po yung pag-aalib, hindi po ang religion, kundi ang repentance, pagsisisi sa mga tao. Sinong mangangaral sa kanila kung hindi tayo ngayon kikilos, mga anak ng Diyos? Pero marami pa ng Kristan, mahihain. Ang unang puntos, verse 12. The sovereignty declared. Sovereignty declared. Idideklara. Ano ba yung sabi niya? Yung pong kinutubo na deklara. Yung sovereignty. Sovereign. Riches in honor come of thee. He is sovereign in the exercise of His power. His power is exercised as He wills. When, where, and He wills. Ano man po ang gusto ng Diyos, kasi kayamanan nagmula sa Kanya, ang kapangyarihan nagmula sa Kanya. There is no creature questioning the sovereignty of God. Wala tayong karapatan na questionin. The only thing we should ask is to ask forgiveness of the Lord. Panginoon, ako'y nagkasala, patawarin mo po ako. Sinong magsasabi niya, kung walang mangaral at pupunta sa mga tao, kapatid, kaibigan, kapitbahay, nagkasala ka, kailangan mo nagpagligtas. Hindi po, hindi po. Nagwanag yan. Iyon ang pinangaral ni John the Baptist, yun din pinangaral ni Jesus Christ, yan din ang pinangaral ng lahat ng mga apostoles. Ang pinangaral nila, ang mensaheng pagsisisi sa mga tao, dahil lahat ng tao nagkasala sa mata ng Diyos. Inside at outside, both we are guilty. God destroyed Pharaoh and the Red Sea. But when Israel met Amalekite, God destroyed them. When God entered Canaan, when Israel entered Canaan, God promptly destroyed the city of Jericho. But that miracle was never repeated. Tingnan niyo po ni Pharaoh. Ang mga Israel, kinakatakutan nila si Pharaoh. Si Pharaoh mayroong sariling magician. Si Pharaoh mayroong siyang sariling propeta. Si Pharaoh mayroong siyang sariling makapangyarihan. Mayroon siyang kapangyarihan na naka-reserve para sa kanya. Interpreter, ang mga chronologists, mga experts sa mind, mayroon siya. Lahat ng magagaling sa Egypt, mayroon siya. Di ba naalala niyo si Moses? Nung kanyang baston ay ginawang ahas. Tinawag ni Pharaoh ang kanyang mga expert. Dumating sila, gumawa rin sila ng ahas. Magician. Naglaban yung ahas. Ang pinagtaka ng magician, yung kanilang ahas, kinain yung ahas ni Moses. Ang kumain yung ahas ni Moses, lahat ng mga ahas ng mga magician. Kasi yung ahas ni Moses, ang Diyos ang gumawa. Walang tatalo sa Diyos. Pag
Ikumpara mo ang karunungan ng tao. Kaya ang Diyos kumikilos sa kanyang mga anak na Israel. Kaya niyang i-destroy, kaya niyang pumusirahin sa lahat ng umaharang sa mga anak ng Diyos. Kaya yung mga anak ng Diyos na naging anak ng Diyos, protektado lagi yan. Hindi mo basta pinabayaan ng Diyos. Kasi we are all washed by the blood of Christ. Kung walang dugo ni Kristo, napakahalaga ang ating pong kaligtasan. Dapat ang mga mananampalataya ay bigyang halaga ang ating pagkatubos. Kaya kung minsan ang mga mananampalataya pagdating sa Wednesday night prayer meeting, wala sila. Bakit ayaw mong kausapin ng Diyos? Riches and honor come of thee. We thank you, Lord, for thy greatness and mercy. He is sovereign in the exercise of His mercy. Mercy is not a right to which man is entitled. Tingnan niyo si Moses. Si Moses namatay dahil sa disobedient na ugali ni Moses. And he prayed for mercy unto the Lord. Kahit si Moses po na masunurin sa anak ng Diyos, nagkamali lang kahit katiting na mali. He still not deserve of mercy. But Moses prayed for mercy unto the Lord by being begging the mercy of God. Oh God Almighty, ako'y nagkasala, inaamin ko ako. Patawarin mo ako. That is the only way for us to do. In order for us to be pardoned. To be forgive, I should say. To be forgive. He is the sovereign in the exercise of His love. Sovereignty ang Diyos sa kanyang kaawaan sa atin. Sovereign ang Diyos, makapangyarihan ng Diyos. Sa kanya pong pagmamahal sa atin. God does not love everybody. If He did, He would love the devil. Ang Diyos, mahal niya po ang lahat. Yun lamang tumanggap sa anak. Ang mahalin. Bakit si Satan? Satan was already sentenced. Nung si Satan, si Lucifer, nagipagdigma sa Diyos sa langit, nasintensya na sa impyerno. Kailan man si Satan hindi maligtas dahil nasa espiritu. Ang pwedeng maligtas yung nasa laman. Yan pagkaiba. Bakit si Satan, kung mapagpaan ng Diyos, bakit si Satan hindi kaya ligtas? Si Satan was already sentenced. Nasintensyaan na. Sa impyerno ka pupunta sa tamas. Kaya, God does not love you because there is nothing in you for Him to love. There is nothing in you to applaud the heart of God. But because of the Son of God, God's love must be traced back to His sovereignty. Ephesians 1 po. Yung kanyang pagmamahal sa atin, kailanman ang Diyos hindi tayo minahal. Ano yung mayroon sa atin na gusto ng Diyos na tayo mamahalin? Wala. We are all worms in the sight of the Lord. Tayo lahat madumi. Tayo lang lahat ay urog sa harapan ng Diyos. Wala akong mabuti sa atin na gustong mahalin ng Diyos sa atin. Ano mo yung mayroon sa atin? Wala akong nararapat na mahalin tayo ng Diyos. Minahal lang tayo ng Diyos. Noong si Kristo tinanggap mo. Dahil lumiyon ang Diyos sa atin. Nakita ng Diyos si Kristo nasa atin. Thank God sa Redeemer. Thank God sa ating pong pagkatubos na si Kristo ang nagbayad na ang ating pong nagawang kasalanan. Pangalawang puntos, the sovereignty decree. The sovereignty decree. Requirement of sovereignty. Ang sovereign, ibig sabihin, makapangyarihan. Ang mga requirement po ay kailangan po omniscient. Kailangan po omnipotent. Kailangan po, God is everywhere. Nasa lahat po ang Diyos. Dapat mayroon sa Kanya lahat yan. Hindi po pwedeng tawagin Diyos kung wala sa Kanya lahat ito. Kaya si Lucifer, nandito si Lucifer, he is not at the same time nasa Amerika. Si Lucifer hindi gano'n. Ganun si Lucifer. Present dito sa Pilipinas, hindi niya alam nangyari sa Amerika. Kaya nga si Satan, ginagamit niya ang kanyang mga demons. Ang Diyos ay nasa Pilipinas at the same time nasa Amerika. Nasa Psalm 135. Doon matatagpuan mo. God is everywhere. Kahit, kasabi po doon kahit nasa loob ako ng lupa, nasa yuwib ako ng kuweba, kahit nasa apoy ako, nandun ka. Ibig sabihin, walang may tatago sa Diyos. Kahit saan ka, nandun ang Diyos. Paano kung nasa impyerno ka, nandun pa rin ang Diyos. Hindi nasusunod ng Diyos, ang Diyos ay makapangyarihan. Pag sabi niya ako, kahit tumalakad sa atol po ni Daniel, di ba inilagay po sa apoy. Nasunog ba? Hindi.
Kasi ang presensya ng Diyos sa kanya, hindi mas lalo pa ang Diyos na mismo siya ang lumikha ng sanlibutan, siya ang lumikha ng impyerno. Eh, lumala ka doon, pwede. Hindi niya maramdaman ang init dahil makapangyarihan. Iyon po ang Diyos na ating pong sinasamba. Kaya huwag tayong magsawa-awin na, to God be the glory, revive us again. Thank God, thank God. Huwag tayong magsawa-awitan ng Diyos kasi He deserves to be praised. Amen? Dahil lang man ang tao, hindi mo naramat, we are not worthy we are not worthy to be saved. We are not worthy to His grace. Kahit kailan, huwag tayo, mga kapatid. Magpasalamat tayo, mayroon tayong Redeemer. Amen? My Redeemer, faithful and true. Magpasalamat tayo, mayroong Redeemer. Amen? Kailan po tayo naging faithful? Eh, pagpunta lang dito, maraming unfaithful. Pagpunta lang dito sa church. The reconciliation of sovereignty is free will. Reconciliation. Sinasabi ko sa inyo, Muslim Mindanao, magkaroon ng reconciliation. Okay, tigil putukan pagdating sa Pasko. Lahat ng mga rebelde, bigyan ng tsansa at bumabas sa kanila pong mga pamilya, tigil putukan. Agreement, signed Commander Wang, signed by General nga. Agreement, walang putukan. Tigil putukan. Pagkatapos ng Pasko, tuloy ulit ang dipahan. Naalala ko yung panahon ni Marcos. Nung galing ako Kalinga, kasi nag-aaral ako sa St. William Academy Bulano High School. Agawid at Ibalay. Lahat ko ng mga bakod, may bakod. Yung mga walang siyang, may siyang na. At may pananim na talong, may pananim na yung mga utog. Pariya, yan. Green Revolution program. At lahat ko ng walang baka, bibigyan ni Marcos. Mag-asawa. Kung bakit pumalpak yun, tulong sa mahirap. Kasi yung mahirap, binibenta yung baka. Tapos yung mahirap, pumunta sa sugal, natalo sa sugal. O sabihin, Marcos, wala akong mahirap naman ako. Ay, magyan, si Marcos yan. Nakaalala ko yun eh. Ganyan ang ginagawa ng tao ng panahon ni Marcos. Ang mga kapitan doon, putok dito, putukan dito, habulan ng itak, habulan ng... hindi maganda ang ano ng bayan mo. Pero diniklara ang martial law. Yung yung pabalik-balik sa bilang buwan. Pumatay ng martir, nakulong. Pumatay na naman. Paano nangyari yun? Lumabas eh. Paano lumabas? May nagpalabas sa kanya. Nahuli. Bukin na. Wala na yung korte-korte. Yan. Kaya, pagpasalamat tayo sa Diyos, kahit tayo ay masama tayo sa harapan ng Diyos, binibigyan pa rin tayo pagkakataon na magsisi. Amen. Magsisi. We have not deserved mercy, but God provides a way for us to have a mercy, for us to obtain mercy unto the Lord. Magpasalamat na tayo eh. Mayroong adat na nagikaro. Mayroon na pong, siya na po ang umako ang lahat. Para lamang tayo po ay maligtas sa ating hinaharap. The gospel message includes distinct elements. The announcement and command echo. The announcement of goodness, the redemption accomplished in mercy. It is a command that all men everywhere to repent. It calls all men to surrender to the throne of grace by believing to Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang Diyos ang nagmamakaawa sa tao. Look unto Jesus. Have mercy. Have mercy. Ang problema ng tao, matigas pa rin. Subukan mong dali ng Biblia. Saan mo dadali ng Biblia? Pumunta ka dyan. Saan? Sa Methodist, sa Iglesia. Respetuhin ka, hindi. Ano sabihin sa'yo? Diyan, sa harap ng iglesia, nag-ano kami ng tracts, gospel tracts. Naranasan ni Mrs. pinunit siya. Pinunit siyang gospel tract. Hindi ako kumibo, ganun yan eh. Huwag mo apakan, hindi mo upakan yung tao, ulit yan, bigyan ulit. Masama pang tingin sa'yo.
Kasi ito ay na-brainwash, parang MP, commander ng home palahap. Na-brainwash ng puho. Pero pag buksan nila ang kanilang mind, wala namang kalam-alam ang Bible itong mga ito. Hindi sila makinig. Dapat ang mga ganito, kaya tayo mga anak ng Diyos, dapat tayo po ay magtiyaga ng mangaral sa kanila. Pagtiisan sila. Dahil si Jesus Christ, nagtiis naman siya para sa atin. Hello? Are you with me? Yes. Kaya I challenge you, Christian. Palapit na tayo sa Disyembre, magtatapos na naman ng 2018. Mayroon ba tayong nagawa para sa Panginoon? Did you invite any of your loved ones to come to the church at yung mga membro na share ng gospel at tumanggap kay Kristo? Ilan naman ang nasulwiling mo? Ilan naman ang nagbunga sa iyo? Kahit sa iyo po ang buong San Mateo, kung walang isang kaluluwang naligtas sa magitan ng buhay mo, sayang ang buhay na hinirap natin sa Diyos. Dahil kung bakit tayo po pinahiraman ng Diyos ang buhay at naligtas po sa apoy ng impyerno, sa gusto ng Diyos na ibahagi naman kung paano ang Diyos ginawa niya sa buhay mo. Pinangakpuan ka ng eternal life, pinangakpuan ka ng buhay na walang hanggan, pinangakpuan ka ng mansion in heaven. At paano naman yung kapitbahay mo hindi nakakilala kay Kristo? Bakit hindi mo sabihin sa kanila? Kung nanalo ka ng kwete, ang saya-saya mo magbahagi. Nanalo ka ng loto, ang saya-saya mo sabi, nanalo ka ng loto. Magkano ang loto? Palagay mo 5 billion. When you have Christ, pinangaktuan ka naman ng mansion. Langit yun. Mansion, langit sa langit. Eternal yun. Walang hanggang, hindi nabubulok yun. Hindi mo binabahagi, doon ka nahihiya. Pagdating yung pansamantalang buhay, very proud ka. I challenge you, Christian. Tayo po'y dapat ilagak ninyo ang iyong pag-iisip, yung nasa taas. Colossians 3:2. Ilagak ninyo yung pag-iisip yung nasa taas, hindi po sa lupa. Dahil ang lupa, pansamantala lahat. Mawawala rin pa ang lupa. Maganda sana kung pag tayo po, marami tayong naipon na pera, pagdating sa langit, dala natin yung bank account. Ay, San Pedro, nangaipon ako ng 3 billion. Ito yung gate pass. Mayaran ko na ang aking kaluluwa. Hindi na ako pumunta sa impyerno. Kundi sa langit na, kasi binayaran ko na. Kaya ang hanapin sa Diyos, hindi po iyong pera. Dahil ang Diyos mayaman. Ang hanapin sa iyo, mayroon ka bang Jesus Christ? Wala, Panginoon. Wala. Si Jesus Christ ang pwedeng magligtas sa iyo. Taka sa impyerno. Sa libro ng buhay, titingnan. Buksan mo ang libro ng buhay. Alex Danila. Bakit walang Alex dito? Ang Alex ay hindi Danila. Alex Montero. Delikado ka. Pero pag nakasulat sa aklat ng buhay, dahil pinangako ng Diyos, Alex! Present. Okay? Saka hindi ka nagtitindan. Malungkot na kayo kung wala kayong pangalan sa aklat ng buhay. Mga kapatid, bubuksan din ang aklat ng buhay kung nakalista ang pangalan mo doon. Tiyakin nyo yung pangalan ay nakarehistro doon. Baka umaya, wala. Tiyakin mo si Kristo nasa iyo. Kasi sa krami, ang totoong sundalo nakarehistro sa krami. Kahit bubuksan na nyo yung libro ng rosters ng pulis, nandun yung kanilang totoong pulis. Maraming peke na wala doon ng listahan doon. Ngayon, marami din Kristiyano sa pangalan, pero walang nakasulat sa libro ng buhay. Ang paraan, kung mayroong ang Jesus Christ. Amen? Dapat tayo magsitayo, tayo muna. O God Almighty. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na aming pong napakinggan. Salamat, O Panginoon. We are not deserved of mercy. Hindi kami nararapat ang kaawaan mo, O Diyos. Salamat. Dahil ang pagmamahal mo na Diyos Ama, ay sinugo mo ang iyong bugtong na anak, thy only begotten Son, para lamang kami po'y maligtas sa apoy na impyerno. Napakahalaga naman kami sa iyong banal na harapan. Kahit ang buhay hiram namin sa inyo, ano ang mayroon sa lupa, ay nagmula rin sa inyo. Dapat kami kumilala sa inyo na awitan ka, praise God, praise God. Pero Diyos, patawarin nyo kami, Ama, marami kaming mga ugali na hindi namin rin-respeto ang iyong kaarawan ng linggo. Hindi namin rin-respeto na dapat kami mananangilin sa araw at gabi. Hindi namin rin-respeto magbasa ng Bible.
at mag-meditate daraw at gabi, Panginoon, na kausapin ka, kapiriship ka sa lahat ng dako ng buhay namin. Patawarin niyo kami, O Diyos, sa kakulangan ng pananampalataya. I pray, O great Father, bless mo ang lahat na nandito nakarinig po ng minsan. Nawa na intindihan po nila according to thy grace. Sa bawat pananampalataya, mga men upstairs, hamunin ko kayo to come to the altar and pray, kneel down. Kausapin natin ang Diyos. O Panginoon, ako po ay nanlalamig sa pananampalataya. Tulungan mo po ako makaunawa sa lahat ng gusto mo sa buhay ko. Lahat naman sa inyo, Panginoon, ay nagmula sa inyo. Tubig, hangin, lupa, ulan. Lahat po, O Diyos, nagmula sa inyo. Why not come to the altar and pray? Tayo po ay magbuklod sa panalangin sa mga bisitas po namin. We love you, the Lord. Mahal kayo namin sa Panginoon. Sampai kumata, mayan nyo to'y hal na disgrasya o nagkamali o accident. Kundi ang pagpunta nyo dito, ang Diyos ang nagdala po sa inyo dito upang makilala nyo ang tagapagligtas. Tanong sa mga bisitas po namin, kung hindi ka ligtas, hindi mo sigurado ang langit, itaas mo ang iyong kamay. Bisita, sigurado ba ang iyong soul sa langit pupunta? Pag hindi, itaas mo ang iyong kamay. Meron ba sa bisita? Pero pag sigurado, huwag mo na itaas ang iyong kamay. O Panginoong Diyos, salamat po, Panginoon, ang marami sa inyo. Nawa magkaroon kami lagi ng hamon sa iyong mga salita. O God, na maunawain sa lahat ng panahon. Bigyan mo pa kami, O Diyos, ng pagkakataon magamit pa ang aming buhay. Na ang iyong salita ay dalhin namin ng mensahe sa hindi pa nakakaalam ng kaligtasan. Mga mahal namin sa buhay, mga relatives, mga auntie, mga uncle, mga lolo, mga lola. At ganun din po, Diyos, bigyan mo ako ng courage, bigyan mo ako ng heavenly wisdom, na magamit pa ako sa iyong ministeryo, Panginoon, maara matakpay, hindi ka ubasa. Tasya po, Diyos, da kami itong galumay sa tibiyag, urayan nga oras umay da kami alay. Tatibiyag, awan ninakaapuno bigat. Ngayon di pakpakaasim ni ako ang pinagmamakaawa namin sa inyo, Diyos. Nadagdagan mo pa ang aming kalusugan ng buhay ng bawat isa upang magamit pa kami, upang magkaroon kami ng kabuuhan sa buhay na pinahiram ko sa amin. Napurihin ka naman, O Panginoon, sa buhay na mayroon kami dito sa lupa. I pray, O great Father, ipagkaloob mo ng encouragement to continue to serve. Na kami po lagi be strong in the Lord. To continue to serve dito sa lupang pansamantala dahil ang daming problema sa lupa, Panginoon. Ang daming mga pagsubok sa buhay. Kung hindi sa magitan ni Kristo, ay kami po yung Diyos bumagsak. Pero dahil sa kaawaan mo sa amin, na ang iyong anak na iyong isinakripisyo, ay hindi klara kami po ay nagwagi na. Salamat po Diyos sa victory. I pray, O great Father, bless mo ang bawat son. Salamat sa mensahe. In Jesus Christ I pray. Amen. God bless.